ng iliko. Ating kailangan tanggalin pa yung tinidor, no? Yan. Merong nag-request sa atin na magpakita daw ako ng video kung paano mag-repack ng headset or magkalas kung paano tatanggalin yung ganitong klase ng headset. Ayan, unang-una, ang problema nitong bike na to, sa actual to, no, ipinapagawa sa akin ng bike nito, ito ay matigas ng iliko. So, sabihin, ang possible nun, i-repack lang natin kasi wala siyang kalog, yung bearing intact pa siya, mahigpit nga lang talaga. So, ayan, ang gagawin natin dito, babaklasin natin, misi ng bearing, lalagyan ng bagong grasa, and ibabalik ulit natin. So ayan, panoorin nyo yung video na to doon sa mga newbie, lalo na para matutunan nyo na at hindi na kayo bumayad ng pagpagawa. So ito yung tutorial para kayo na mismo ang gumawa at ng yung bike natin ay hindi masira. Kasi ang problema, no, kapag tayo ay hindi marunong gumawa, nasira ng headset, itatambak na lang natin sa isang tabi. Ngayon, pag tinambak natin sa isang tabi, hindi natin namamalayan, tao na pala yung dumaan, hindi lang headset ang sira, nasira na rin yung ating mga rimset, mga gulong, na flat na, at ang pinakahuli, itatapon na. So ayan, para maiwasan nyo, no, panoorin nyo ang video na to para sa ganon, kahit walang bike shop sa lugar nyo, magagawa nyo yung inyong bike in case lang na kumalog or masira ang headset. Ayan, simulan na natin. Ang una nating gagawin, tatanggalin natin yung top cover screw. Ayan, yung alin na yan, top cover screw yan. And then itong sumunod na may pangalan, ito ay top cover. So tatanggalin muna natin yan. Sunod nating tatanggalin yung dito, yung alin dito sa gilid ng ating stem. Ayan. Iwan natin yan, para mabutin yung ating stem dito sa ating dito. Ayan, so yan, yung para magkas, at mabalik ng ating headset. Tanggalin na natin itong top cover, and then hilahin natin yung stem. Ito yung stem. Ayan. Pangalawa, yung mga spacer niya. Ayan. Hugutin natin yan lahat. Ito. So ayan, napansinin nyo, ayan, lumang-luma na siya, and then parang na-penetrate na siya ng tubig sa loob. So kaya hindi na siya umiikot ng maganda or mailiko, matigas na, kasi nabasa ng tubig, hindi na ginamit ng ilang buwan, nag-stack up, nagkalawang, umistack na siya. So ayan, ang gagawin lang natin dito, no, ating i-repack lang yung bearing. Ayan, size 44. Tanggalin natin yung rubber para sa tubig ito, hindi sumasalo ng tubig para hindi ma-penetrate yung ating loob ng headset. Ito yung cover. So, siya ay ball bearing lang. So, ayan yung bearing. Hihilahin natin ngayon yung ating tinidor pataas. Ayan, kitang space natin. Hindi na natin kailangan tanggalin pa yung tinidor, no? Hindi natin kailangan. Siya yung magiging tukod ng ating paggagawa kasi wala akong space dito. So, ito yung ayan, crown siya. So, lilinisan natin ito. Sprayhan natin ng kerosene or anumang pwede natin pantanggal dyan, and then punasan natin ng basahan. Ipakita ko sa inyo ang itsura niya sa gilid. Ayan, ito yung ating headset, pinaglalagyan ng ating bearing, and then sa ilalim, ayan siya. So, diskarte lang sa paggagawa, no, kasi wala tayong space, wala akong space para lumayo, kailangan kong magtipid sa space, kaya ganito ang ginawa ko. Ayan, hinila ko lang ng konti yung ating tinidor, and then yung dulo ng tinidor, telescope niya, yun na rin yung pinantukod ko dun sa ating frame. Ayan. So, hindi naman masisira yan kasi wala namang pwersa, naka-alalay lang siya. At ito pa yung isang bearing natin. Ayan, kita ninyo. Tingnan natin, kompleto pa siya. Ayan. So ito, no problem ito. Linis lang, and then apply ng grasa, and then balik natin. Ayan, unahin na muna natin ilagyan ng grasa to kasi maano ang space natin. Ganito yung grasa natin gagamitin, no. Huwag yung masyadong malagkit. Ayan. So magandang klase ito, matagal ko nang gamit ito. At ito ay hindi yung naluluto or tumitigas na grasa. Yung iba kasi, katagalan, nag-stack up na siya tapos para siyang putik. Pag binuksan mo parang putik. Ito hindi ganun. Ito ever since na gamitin mo hanggang magbukas ka ng mag-repack ka ulit ng panibago, ganyan pa rin ang hitsura niyan. Yun nga lang, pag napasok ng tubig, mag-iiba na siyempre ang kulay. Hindi na katulad niyan. Ayan. So ganyan lang naman ang pag-repack ng bulitas na headset. Ayan. Para dun sa mga new natin, newbie na mga bikers. And then, ibabalik ko na siya. Okay. Yeah. Yan. Tanggalin lang natin to. So, simpleng-simple lang mag-repack ng. Yan naman, pag nilagay natin yung bearing is, yan, magkukusa na yan.
umano dun sa area kung saan siya. Ayan, demon, parang siyang nahulog. Ayan. So, hindi mo na kailangan parang hanapin pa yung pwesto niya. Kapag binaba mo yan, automatic yan, pwesto yung ating tinidor dyan. And then, sunod na natin gagawin, itong taas naman. Ayan. Pangalawang gagawin, lagyan na natin ng grasa dito. Ayan. Para marami niyang grasa. Ayan. Tapos yung bearing natin ilalagay, lalagyan na rin natin ng grasa. Pagkatapos natin lagyan yan, ilagay na natin yung ating litas o crown na nilinisan natin kanina. So, binas na natin yon, hindi ko na lang pinakita ang paglinis. Pero kung may kerosene kayo, yung mga crown natin na mga bearing, tanggal ka agad yan kapag nilagyan natin ng gas. Ayan. Ito na yung nilinisan natin kanina. Ayan, mukhang bagong-bago, di ba? Ayan. So, ilagay na natin. Ang paglalagay, hindi pati haya, no? Pag ganun, mali. Dapat yung pinakang base ng crown, ayan, ito yung pinakang base, ito yung makinis, walang bearing, ito yung bearing, dapat pa ganun siya. Dito dapat nakatama yung bearing sa ating frame, ayan. So, ayan. Then, sunod natin ilagay yung, ayan, ilagay na natin, sunod. Okay, alog-alogin lang natin pag ayaw pumasok. And then, ito yung pinakang cover sa taas. Oops, sandali. Medyo may mali tayo doon. Ito muna, ito yung rubber, para yan sa shield ng ulan para hindi pasukin ng tubig. Ayan. Pag napasok na natin yan, ito rin yung, huwag nyo kakalimutan, ito yung rubber sa gitna. Ayan, para yung ating headset, kahit umulan, hindi mapipenetrate ng tubig sa loob. At tapos ng rubber, isunod natin ito. Ayun. And then, yung ating spacer. Yun, nahulog pa. Yun ang problema. Stem. Ito yung stem. Pasok na natin. Ayan. Yung cover. Ayan. Sunod natin yan. And then, itong ating screw or allen para sa ating stem. Ayan. Then, higpitin na natin. So, sa pagkakabit nga pala ng stem, yung ganito, ng ating headset, uunahin natin higpitan itong sa taas bago natin higpitan yung sa ating stem. Kasi, ang purpose nitong ating lock sa taas para ma-compress yung ating, ayan, ang purpose niyan para yung ating bearing ng headset ay maipit, makompress siya. Kapag hinatak natin sa taas yan, makukompress yan dito, iipit siya, hihigpit siya. Kapag hindi nyo ginawa yun, kakalog yan. So, yun ang napakahalaga nun. Ayan. So, ayan, hihilahin na natin. Ayan, hilahin na natin yung headset. Ayan. Ngayon, pagkatapos natin higpitan, kailangan nating alugin yung ating tinidor kung may kalog. Ayan. Kakalugin natin. Pag walang kalog, tapos hindi siya mahigpit, ayan, maganda ng ikot niya. Saka na natin isisentro yung manubela. Ayan. Saka natin sisilipin yung manubela, ayan, kung nakasentro ba siya o nakadiretso. Ayan. Pag nasentro na natin, saka natin ihigpitan itong gilid ng ating stem para malak na yung stem at hindi na umikot. Ayan. Ayan, tapos na natin gawin, no? At okay na siya, wala nang kalog. Umiikot na rin yung manubela. Ayan, maganda na. Ayan. So, konting ano lang, no? Ulitin kulit, paano gumawa. Pagka nagbalik na tayo, ito ang una nating hihigpitan. Iipitin natin yung ating headset bearing. Pagka nahigpitan na natin, malalaman lang natin pag nasobrahan natin ng higpit, pag inikot natin ito at hindi umiikot, matigas, luwagan natin to ng konti. Ngayon, pag niluwagan natin at nagalaw na natin yung manubela, pero walang kalog at smooth na siya, saka na natin ihigpitan yung allen dito sa gilid ng ating stem. So, ayan. Hanggang doon na lang. So, sana nakatulong ako at nakuha ninyo yung mga tips ko, mga technique na mga basic lang sa paggawa ng headset.